Si Mr. Feng, mayaman at gwapo siya. Lahat na sa kanya na. Sayang lang, pepe siya. Talagang kawawa ka, sis. Si Feng yan isang tipe. Talagang malas ako ng sobra. Na mapangasawang ganitong lalaki. Ako lang tunay na giyan ng pamilya, Feng. Mamamatay ka na. Ikaw talaga naninira sa kuya ko at pati kay Sisi. Hindi ka bagay na maging hipag ko. Tito! 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 Si Mr. Feng, mayaman at gwapo siya. Sayang lang, pepe siya. Talagang kawawa ka, sis. Parehong-pareho sa panaginip ko gabi. Walang kakaiba. Sa panaginip, ako isang kontrabidang babae sa nobela. Pagkatapos mapangasawa ng bida ang pamilya Feng, ako naging kasukam-suklam at patuloy ko siyang sinasaktan. Paling ko pang nilipat ang 10 bilyon ni Feng sa mga kamag-anak ko at nagtrabaho sila sa kumpanya ng Feng. Ako'y tinawag na pinakamasamang hipag sa kasaysayan. Sa huli, pinaalis din sa pamilya Feng. Walang matirhan at namatay sa aksidente. Hindi na nakapagtataka kung bakit ako na dati masayahin, naging masungit. Yun pala ay dahil sa istorya na kumukontrol sa aking kapalaran. Sanglu! Sanglu! Ano nangyayari sa'yo? Bakit hindi ka nagsasalita? Ang plastic kong kaibigan, para lang umangat. Sinadya kong akitin na si Rancy Feng yan, tapos ipinasang recording sa kanya. At ito rin ang nagsimula sa panaginip ko, ang pagkamuhi niya sa akin. Ano kung pipe? Maganda ka tahimik. Pag pipe ang asawa mo, walang away. Hindi ko alam kung gaano ko dapat magpasalamat na makapag-asawa sa pamilya Feng at ang buhay mag-asawa namin ay napakaganda. Lulu, ang bait mo talaga. Kahit nahihirapan ka, nagpapakatatag ka pa rin. Pwede mo bang sabihin sa akin ng totoo? Ang weird mo naman, kapag nagsasabi ako ng totoo, iniisip mo nagpapanggap ako. Gusto mo lang siguro makita ko nahihirapan. Syempre hindi. Mabuti naman kung ganoon. Kung hindi iisipin ko naging kaibigan kita, para lang sila ng pamilya ko. Lulu, nagkakamali ka sa akin. Totoo, nag-aalala lang ko sa'yo. Nako, babalik pa si Feng mula sa video ngayon. Uuwi na muna ako. Yumaman ng bigla, pero di pa rin malis ang dugyot. Bukod sa magandang mukha, ano pa bang meron siya? Mas mataas pa ang pinag-aralan ko. Kung siya nakapasok sa mayamang pamilya, bakit ako hindi? Sa susunod, kailangan bailantad kong tunay mong ugali. Nandito na ako. Nasabay ka na pala? Kasalang na pagkasunduan ng mga matatanda. Walang halong damdamin. Para lang kami magkasama na hindi magkakakilala sa iisang bubong. Pinakamainam na tawag dyan ay partners lang. Basta hindi manghihimasok sa isa't isa. Ayos na yun. Papayag kaya siya?
3 buwan na kaming kasal, 2 beses lang kami sabay kumain. Una, nung unang pagkikita, at ikalawa, pagkatapos ng kasal sa lumang bahay. Ni minsan wala pa. Pero kung ayaw kong maging pinakaayaw ng lahat, at iwasan ng malungkot na katapusan, kailangan ko ng matatag at maganda umayan kay Feng Yan. Hindi pwede. Hindi talaga pwede. Sige. Pumayag siya. May pag-asa pang relasyon namin. Yes! Pupunta muna ako kay Zangbi para magsabi. Kapag handa na, tatawagin kita ha? Isang kainan lang naman. Ganito siya kasaya. Ano kayang plano niya? Ang galing ko ngayong araw. Mag-usap tayo. Bakit parang iba siya kaysa dati? Anong klaseng sagot yan? Walang ekspresyon? Pasensya ka na. Ako kasi nagtanong yan. Medyo mababaw na tanong. Pero bukod dyan, wala ka na ba ibang masagot? Ganito na lang. Ako ang magtatanong. Piliin mo lang kung ano ang gusto mong sagutin. Isulat mo na lang. Pwede ba? Ang ganda talaga ng sulat mo. Nung bata pa ako, nag-aral din ako ng financial pero 1 buwan lang tapos tumigil na ako. Dapat pala nagpatuloy ako noon. Ikaw ba? Pinag-aralan mo din yon? Oo, nag-practice din ako ng matagal. Kaya pala. Tama, yung nag-practice lang talaga. Ang kayang gumawa ng ganitong sulat kamay, hindi nga ako niloko ng guro ko sa elementarya. Gusto ko sanang itanong, sa 1 buwan, ilang araw ka ba nakakapag-stay dito sa Beijing? Hindi naman sa iniimbestigahan kita ha. Ako ay naiintriga lang talaga. Ang gwapo niya at ang ganda ng mga kamay niya. Kung hindi lang siya pipe, sigurado mas lalo siya magiging kanganga. Sa ngayon, walang biyahe. Huling tanong na lang. Madadal kasi talaga ako. Nung nasa high school ako, palagi ako nakikipagpinton sa katabi ko. Kaya pinapatawa ako ng teacher. Pero kapag pinipigilan ko magsalita, para ako nababaliw sa loob. Kaya gusto kong itanong kung ako ay ganito karami akong magsalita, hindi ka ba maiirita sa akin? Ayos lang. Isang malaking hakbang sa relasyon. Bukas ng umaga, nalapit ulit ako. Ang kapalaran ko, ako si Sando. Hindi dapat kontrolado ng nobela. Magandang umaga. Nako, nalita naman akong bumangon. Ngayong gabi, gusto mo bang kumain ng sanggupsal? May nakita akong restaurant na magandang reviews. Gusto pa rin niya mag-imbestiga at sira ang relasyon namin ni Feng Yan. Wala akong oras. May lakad na ako. Lulu, sobrang lungkot ng pakiramdam ko ngayon. Gusto ko lang may makausap. Pwede mo bang kansilahin ang date at samahan mo ako? Gusto mo namang gamitin ang awa ko? Lumayas ka sa mundo ko. Pero kung sanggupsal, ay, bigla akong nag-crave. Ang sarap siguro ng sanggupsal. Hello. Mga kasama, itong bagong nabiling lupa, ayon sa plano, inigyan ako ng planning department ng 2 proposal. Samgyupsal, game ka ba? Mga kasama, itong bagong nabiling lupa, binigyan ako ng planning department ng 2 proposal. Isa para sa mga gusali, isa naman para sa community blocks. Sabi nila, ang 2 ito parehong makakapagbigyan ng maximum na kita. Anong oras ka uuwi? Sabay tayo mag-dinner. Libre ko. May alam kong magandang kainan ng sanggupsal. Naging sunod-sunod na bang masyadong messages ko? Baka mainit siya sa akin? Pero,
Kahapon pa nga, sabi niya, ayos lang. May overtime ako ngayon. Ay. Okay lang. Ganyan naman talaga siya eh. Kung madali siyang pakisamahan, doon ka magtaka. Hindi rin dapat sobra akong madaldal. Baka matakot siya sa sobrang init ng ugali ko. Sige, hanggang dito na lang ang chat. Grabe, sobra ko siyang kunikonsente. Sangyupsal. Kakain na lang akong mais mamaya. Pagkatapos kumain, pwede na lang akong mamasyal. Bakit hindi siya nagre-reply? Salamat. Kakain na talaga ako. Sanglo, bakit mag-isa ka lang dito kumakain ng sangyup? Ito ay... Ang swerte naman ng pagkikita, sabay na tayong kumain. Napakahirap mo talagang mag-usap. Mas mabuti pang kumain agad at umalis. Sanglo, bakit ginagamit mo pa rin yung maliit na sling bag? Simula po ng college, gamit mo na hindi ba? Wala ka bang pambili ng bago? Hindi ka pa nakakapunta sa abroad, hindi ba? Magkakataon din yan. Dapat mas madalas kang lumabas para mas maraming matutunan. Parang hindi naman tayo close. Masarap tong karne Oo, ang fresh. Honey, kumain ka! Ay nako, hindi ko kaya kumain ng ganito karami. Honey, ihanda mo lang ko ng bowl. Tuntian mo lang. Kung wala kang boyfriend, walang maghahanda ng bowl para sa'yo. Walang nagpamahal. Sanglo, hindi ka na rin bata. O puro kain lang. Baka wala nang lalaking makagusto sa'yo. Wow! Hay nako, tigilan mo na yung mga lalaki na ganyan. Sa susunod, ipakilala ka ng asawa ko sa isa na may kinikita siguro 100K kada taon. Sakto lang para sa'yo. Feng yan. Akala ko ba overtime ka? Bakit nandito ka? Napadaan lang. Kumain ka na ba? Kung hindi pa, sabay na tayo. Sanglo. Ito bang boyfriend mo? Bakit hindi siya nagsasalita? Baka pipi siya. Uy, Sanglo. Bakit ka pumili ng pipi? Kaya pala hindi mo siya dinadala sa bahay? Ano ba? Bakit ka ganyan mag-isip? Pumili ka pa ng may kapansanan? Eh ano ngayon kung hindi siya nagsasalita? Tingnan mo, ang gwapo naman niya. Kahit titigan ko lang yung mukha na yan, kaya ko kumain ng katumangkot pa. Mananaginip ako ng masaya gabi-gabi. Hindi tulad ko, kung sino pang pinipili mo. Kaya katuloy hanggang ngayon may hawak na baby ball. Kahit dagdag na subo, isusuka mo pa. Anong sabi mo? Paano ka makapagsalita ng ganyan? Huwag kang magalit. Kapag nagalit ka kasi, yung buhok mo parang lilipat pataas. Oh. Honey, tingnan mo siya! Okay lang, baby. Isusok ko lang sa'yo. Ikaw na maglalagay. Sanglo, ikaw! Ang boyfriend ko ay VIP na restaurant na ito. Papalayasin kita ngayon din. Manager! Kagalang-galang na VIP customer. Ano pong maitutulong namin? Palayasin niyo silang dalawa! Kami? Nagbabayad naman ako I-check ko muna. Pasensya na po, Ginoo. Ngayon, hindi na kayo VIP customer ng aming restaurant dahil istorbo kayo sa ibang kumakain. Makiusap, umalis na lang kayo ngayon. Ano? Bakit niyo kinansel ang pagiging VIP niya? Dahil sa palagay namin, hindi siya karapat-dapat maging VIP. Kung hindi pa kayo aalis, mapipilitan kaming palabasin kayo. Pakiusap. Baby! Hintayin mo ako! Baby!
Ikaw ang may gawa nito, hindi ba? Grabe, ang sarap ng kain ko ngayon. Wala namang dahilan para sumira ng gabi, di ba? Umupo ka na. Luto na. Ang sarap talaga. Ito ay Wagyu soft ribs. Dapat iniihaw sa katamtamang apoy para mabilis makulo ang katas ng karne. Tapos, hinaan ang apoy. Kapag ang ibabaw nito, naging napakagandang kulay caramel, pwede na itong kainin. Tandaan, pang malambot at makatas, sobrang nakakasatisfy. Sige, tikman mo. Oh. Alam kong magugustuhan mo. Ito rin. Ito naman ay dila ng baka. Kapag tinusok mo ng bahagya, mararamdaman mo ang pinatong tekstura. Napaka-elastiko at ang sarap ng pagkagawa. Siguradong magugustuhan mo to. Meron din ito. At ito. Masarap din ito. At ito pa. Sige, kumain ka na. Tama na nga. Ang pagkain ito ang pinakamasayang bagay sa mundo. Para sa kanya, ganun lang ba kasimple ang kaligayahan? Busog ka na ba? Kung busog ka na, alis na tayo. Tara na. Siya ba talaga ang nagmaneho papunta dito para lang samahan ng asawa niya kumain? Napakabihirang pangyayari. Pwede na itong isulat sa kasaysayan. May alam akong isang buffet barbecue. Napakasarap. Sa susunod, dadalhin kita doon. Mahilig ka ba sa inihaw na isda? Masarap din ang inihaw na isda. Meron pang chicken hotpot at ito sa malaking kawali. At saka... Sandali lang. Uminom ka muna ng malamig at matamis ng buko. Kanina lang tayo naglakad para tunawin ang kinain natin, hindi ba? Sabi nga nila, sa lahat ng bagay, pagka ng pinakamahalaga, kumain ka man ng marami, hindi ka naman agad tataba. Yung pakiramdam ko kapag kumakain ako kasama siya, parang hindi naman nakakainis. Tamis. Tuwing kakain ng sanggupsal, amoy usok ang damit. Pero ang bango ng amoy ng orange shampoo. Bawal tumingin. Ha?
Wala ka namang nakita, hindi ba? Yung timbang ng babae. Sikreto lang yun. Sando, kapag busog ka, kung ano iniisip mo, parang baliw. Pero yung mga labi niya, parang sarap talaga halikan. Pinakamahusay na milk tea ng taon. Pinakamahusay na hotpot ng taon. Grabe, ang gwapo ng asawa ko. Sa sobrang gwapo niya, parang tuloy-tuloy haway ko. Masyadong madaldal. Masyadong masigla. Parang agos ng malakas na ilog. Samantalang ako, ibang-iba ang mundo. Manatili na lang sa papel ng mag-asawa. Huwag na makialam sa isa't isa. Yun ang tamang distansya para sa amin. Huwag kang matakot. Mag-iingat ako. Nako, nalita naman ako. Teka, 7:40 pa lang pala. Si Feng yan, lagi alas 8 umaalis. Baka, iniiwasan niya lang ako. Pasensya na sa story dito sa Moments. Mga kaibigan, ipapakilala ko. Ito talagang totoo kong asawa. Mr. Feng, may mga dokumentong kailangan niyong pirmahan. Sashi Akai? Wah! Nag-like si Feng sa post ko. Sabi ko na nga ba, hindi siya iiwas sa akin. Nag-like siya sa post ko. Ibig sabihin, nagbibigay siya ng magandang senyales. Kakain ba tayo ng sabay ngayon? Ngayong araw, may promo sa Wayang Private Kitchen sa baba. Kapag nahuli tayo, wala ng pwesto. Ano? Anong petsa? Walo nga. Karaniwan, ang mga ganitong promo, mas alam mo kasi sa akin. Ikaw, Walo? Iyon mismo ngayon, pupuntang mga kamag-anak sa bahay nila Mama at Papa, kasama pang nagkakainis na pinsan. Hindi sinasadya mabanggit ni Papa na si Feng ang asawa ko. Pagkatapos, napilitan akong sumunod sa mga walang kwentang hiling ng mga kamag-anak ngayon. At dahil sa takbo ng kwento, kung ano-ano pang naisip ko at naibigay ko pa kay Feng ang bilin niya. Sa susunod na lang tayo magkita, may bigla akong kailangang puntan sa bahay. Shake, humanap ka na lang iba na sasama sa'yo. May lakad pa ako, mauna na ako. Kailangan mong pigilan trahedyang ito. Wala sa simula pa lang. Sabihin mo, itong kasal ni Lulo, hindi ba't masyadong biglaan? Ni minsan hindi pa natin nakita ang asawa niya. Ano sa tingin mo? Tawagin na lang natin siya dito? Dapat man lang magkasalo-salo tayo. Ay nako, ano ba yan? Ngayon ay bagay na bagay. Tatawagan ko na siya ngayon din. Sandali lang! Huh? Sandali! Si Lulo'y nandito na. Oy Lolo, lala kang gumanda. Kumusta ka na itong mga araw? Siguro hirap ka na sa trabaho sa TV station. Hindi naman, ayos lang. Lolo, bumaba ba ang sound sa TV station?
Narinig ko kasi maraming kumpanya ng bawas ng sahod. Siguradong hindi nakaligtas ang TV station ninyo. Hindi bumaba. Tumaas pa nga. Mas mataas pa kasi sa pension mo. Malaki ang itinaas. Sanglo, kanina lang, pinag-usapan ka namin ng papa mo. Ikaw naman, ikinasal ka ng palihim ni hindi mo man lang ipinakita ang asawa mo. Tingnan mo ang pinsan mong babae, yung boyfriend, nung unang pumunta sa bahay namin, nagdala agad ng puro mamahaling gamit, sigarilyo at alak na libo-libo ang halaga. Eh ang asawa mo, ano ang dala? Parang isang malit na yawan ang binigay. Oo nga, yung puting bench na nakaparada sa baba sa tapat ng building ninyo, binili yun ng boyfriend ni Xiao Xiao para sa kanya. Dahil naaawa siya kay Xiao Xiao, kaya bumili pa ng sasakyan para sa pagpasok niya. Pati yung mga bag sa bahay, pati mga damit at sapatos, sobrang dami, hindi mauubos isuot. Ay, congrats naman sa inyo. Pwede nang ituro na bayad sa abala. Sanglo! Ingit ka lang kaya ganyan ka magsalita. Ay, hindi hindi naman ganun kalakas ang sikmura ko para kayanan kahit anong marumi. Ikaw? Yung pipi nung araw, siya bang asawa mo? Talagang nakakahiya. Bakit ka makaasawa ng isang nagkapansanan? Sino nagsasabing nakakahiya si Feng yan? Sasabihin ko sa inyo, si Kang Lo ay kinasal sa Feng Group mismo. Ang asawa ko, taga-benta na ng haplas. Ang Feng Group, sa loob ng ilang taon, sa pamumuno ni Feng Yan, napakalakas na ng negosyo. Yan yung asawa ni Lulu. Oo, siya ang asawa ko. Dami kong asawa. Ngayon, siya ang asawa ko. Kapos si Shenshi. Noong isang araw, si Iron Man. Nagpapalit ako araw-araw. Trip ko lang ng bago. Lulu, ano mo yung pinagsasabi mo? Parang wala kang pakialam sa hiya. Hindi mo na rin iniisip ng edad mo. Puro ilusyon na lang. Punso, hindi ka pwede magpatuloy ng ganyan. Tingnan mo nga ang pamilya ninyo. Ano na nangyari sa inyo? Nag-asawa pa na may kapansanan. Kung talagang wala na, pumunta ka na lang sa pabrika ng nobya ni Xiao Xiao. Mag-security guard ka. May 3,000-4,000 ka na rin naman. Dumating na! Bakit siya nandito? Sino yan? Si Ayan ba yan? Sige, pumasok ka. Umupo ka. Ayan, nandito ka na. Bakit ang formal mo? Ang dami pa ng dala mo. Ayan, pumasok ka na. Umupo ka. Halika, halika. Umupo ka dito. Alam ko na. Baka naman alam niyo na nandito kami. Kaya bumili ng maraming bagay para lamang magyabang. At pati umupa pa ng tao para magbitbit. Lulu, isang pamilyang naman tayo. Huwag ka nang gumawa ng kanyang palabas. Uy, Lulu, kakatapos lang sabihin ng papa mo na siya ngayong nasa TV. At huwag kang magula, kamukha naman talaga niya. Pa, ano bang tingin mo? Ang laki ng kumpanya ng Feng Group? Paano naman magiging TV ang presidente? Paano niya pamumuno ng kumpanya? Kung tutusin, tama ka rin, si Lulu. Puro kwento lang ang pinagsasabi, di ba? Ang tanda na pero wala pa rin direksyon. Kailangan na siyang pagalitan. Imbes, nakakahanap lang siya na magbebenta ng pangrayuma. Kaya pinapakilala namin sa'yo, hindi ba mas mahal kaysa sa kanya? Oo nga, lahat ng magagandang bagay na pupunta sa inyo, para sa inyo lang. Kaya pinsan, kapag ikinasal ka na sa mga lalaking palakang baliw na yan at nagkalat ng malit na palaka, ako mismo magbibigay ng mental na pakikiramay. Ay, Sanglo, ano may pinagsasabi mo? Ako na naman yung nagsasabi ng totoo. Hindi ba't ganyan din kayo? Sayang naman ang kabaitan namin sa'yo. Tapos na pangasawa mo, Pipe. Para nabasa ng tubig ang utak mo. Tama na, Sara pa mismo ng manugang ko. Ganyan ang sinasabi ninyo. Sinasabi ko lang totoo. Eh, pamilya naman tayo. Kung lahat kayo hindi masaya,
Umalis na lang kayo. Sige, alis! Totoo naman sinasabi ko. Wala kayong kagalang-galang! Umalis kayo! Para rin naman sa kabutihan ninyo. Ay nako, bakit niyo kami tinutulak? Alis na! Dahan-dahan kayo! Hindi na namin kayo ihahatid. Sige na! Alis na! Ayan, pasensya na. Napahiya ka pa. Ayos lang. Laosang, magluto ka na mga espesyal mong putahe. Sige. Shalo, ika na bala si bisita. Apa. Hindi ko sinasadyang sabihin na nagbebenta ka ng haplas. Nakikita mo naman, yung pinsan kong babae at tito ko. Lahat sila napakasuplado kung malalaman nila na ikang presidente ng Fame Group. Tsak na iisturbuhin ka nila, ayaw kong madamay ka pa. Yun palang kinakatakutan niya. Tutulungan ko muna si Papa. Bakit hindi mo na sinasamahan si Feng Yan doon at pumunta ka pa talaga dito? Pa, may gusto sana akong sabihin. Huwag na nating ipalam sa mga kamag-anak na napangasawang Feng family. Hindi ko maintindihan kayo mag-ina. Bakit laging tinatago ang lahat? Mahal kong anak, napagkasunduan niyang kasal na yan ng lolo mo para sa'yo. Hindi naman tayo nakikisabit lang. Bakit hindi mo ipagmalaki? Bakit bawal banggitin? Oo, dapat nga ay may magandang bagay ito. Pero, kagabi, napanaginipan ko ng lolo ko. Sabi niya, ito hindi dapat ipagsabi. Kung hindi, magdadala ng kamalasan sa pamilya. At kung grabe pa. Huwag mo ituloy. Ang lola mo'y parang manghuhula. Siguradong may katotohanan yon. Sige, hindi ko na sasabihin. Pa, magprito ka pa ng isda. Dadalhin ko. Sige. Bakit? Hindi ba't magaling maglutong papa ko? Gustong-gusto ko talaga itong pritong isda niya. Kaya dapat madalas kayong umuwi dito para kumain. Ay nako, bagay sana kung pabay kahit anong suotin. Sanglo? Ma, yun nasa kotse. Parang si Sanglo. Yung sasakyan na yun ay limitadong edisyon. Paano siyang kakasakay doon? Imposible naman. Si Sanglo nga lang ay may lumat sirang e-bike. Nagkamali ka lang. Hindi ako nagkamali. Malamang nagsawa na siya sa pipe at nagkalat ng mayamang lalaki. Nagpapanggap pa sa harap ko. Paano gamutin ang selective mutism? Sa mga espesyal na kaso ng mutism, kailangan ng tiyaga at paggabay ng pamilya upang matulungan ng pasyente na buksan ang kanyang damdamin at hindi na umiwas magsalita. Sakto naman. Magaling akong makipag-usap. May oras ka ba ngayon? Mag-usap tayo. Si Dr. G ay palaging pumupunta buwan-buwan para gamutin ka. Sa susunod na pagpunta niya, sasamahan na kita. Nakita ko kasi online, sabi ng mga eksperto, para magamot ang mutism, kailangan na mong suporta ng pamilya. Ako ang pamilya mo, huwag kang mag-alala. Ako ang bahala, tutulungan talaga kita ng buong puso. Pamilya? Promise. Wow, ang ganda ng kamay niya. Asan ang gamot? Anong hinahanap mo?
Naghanap ako nilang karanasan mula sa mga pasyente ng autismo, mga kwento ng pagaling. Kung may oras ka, basahin mo, baka makatulong. Sige, magtrabaho ka muna. Aalis na ako. Ewan ko ba kung bakit. Kapag nararamdaman kong presensya niya, nagiging komportable ako. Salamat. Yung malamig na lalaki yon, siya pang nauna. Tama nga, Lulu. May kabula ng pagsisikap mo. Wala nang pagitan sa atin. Kakakita ko lang na yung halaman sa opisina. Ang ganda ng tubo. Magaling pag-aalaga mo. Lumagpas sa sagutang mga salita ngayon. Inaantok na rin ako. Good night. May isang private restaurant ng Hawaiian cuisine na malapit. Sige, ayos lang. Mag-picture muna tayo dito. Ako muna kukuha sa'yo. Ate Lo, tingnan mo. Ang ganda ng modelong ito. Di ba sabi ko sa'yo, ireserba mo sa akin yung Black Warrior. Babayaran ko naman sa susunod na buwan. Bakit mo ibinenta sa iba? Ayusin mo, kumuha ka ng isa para sa akin. Ang gamit ko! Ayan na siya, ayan na siya. Dumating ng bida na may kasamang yabang. May lakas at may kaunting lamig sa puso. Isang bangga ng damdamin. At pagkatapos, ang mapagmatas na binata ay iibig sa kanya, eksena ng modernong romansa. Sinira mong gamit ko! Bayaran mo yan! Hindi ka ba tinuruan ng magulang mo? Kapag nakabangga ka, dapat humingi ng tawad. Huwag ka nang tumingin. Alis tayo. Hoy, bakit ka tumatakbo? Nakita na kita! Parang ikaw tinatawag ng gwapong mo. Hindi, nagkamali lang siya. Hipag, pwede ba kung makahiram ng pera? Ibabalik ko sa'yo mamaya. Tutulong ka ba o hindi? Kung tutulungan ko, baka masirang kwento. Kung hindi naman, mas lalo sa mga impresyon. Baka mas lalo ako mapahama. Wala akong pera. Walang pera? Asawa ka ng kuya ko, tapos sasabihin mong wala kang pera? Ang liit ng pinagmunan mo. Ang kuripot mo pa. Nakatan-deposit lahat ng pera ko. At yung kay Feng yan, hindi dapat galawin. Ganito na lang. Ibibigay ko sa relo, baka pwede mong isanla at makakuha ka pa ng kaunting pera. Nakakatawa ka naman. Itong sirang relo na to? Hindi ka ba nahihiya? Ayan, ayaw mo naman pala. Mukhang tumulong ako. Pero wala talaga akong naitulong. Sige, ito ang relo. Gagawin kong panagot, mananatili ito sa akin. Kapag may sapat ka ng pera, saka mo tubusin. Kaya pala siyang bidang babae. Ang bilis niya mag-isip. Mag-add tayo sa WeChat. Na-add na agad. Kahit nag-iba ng konti ang kwento. Para-para ng direksyon. Nagkaroon sila ng ugnayan. Hindi ko pare mababagong takbo ng kwento. Kung hindi ko siya pinigilan, hayaan mo na lang siyang mamatay? 22 ka na. Anong ibig mong sabihin? Matuto ka na asikaso ng sarili mong problema. Sabi ko na nga ba, hindi ka mapagkakatiwalaan. Nung pinakasalan mo si kuya, ginawa mo lang mo yun para sa pera niya? Naalala ko, nung kasal, ang laki ng binigay niya sa'yo. Lahat ba binigay mo sa pamilya mo? Ngayon, konting pera lang, parang hinihiwa ka na. Ang buong pamilya niyo, parang langgam ano. Bastos ka! Magtagal na kitang tinitiis! Bakit ka sumisigaw sa akin? Tinutulungan na nga kita ngayon. Hindi mo man ako pinasalamatan at nandito ka pa, nag-i-insulto sa akin. Kung susubukan mong maging bastos ulit, mag-ingat ka. Isusumbong kita sa kuya mo. Subukan mo lang. Tingnan natin kung hindi ko gagawin, ha? Uy, wag. Sige na. Alis na lang ako. Sanglo, ikaw nga ba talaga? Sanglo, bakit mo ako dinala sa WeChat friends? Nagkamali ka ba? Tinatawagan rin kita pero hindi ka sumasagot. Ang dami ko pang gustong sabihin sa'yo. Bakit ka nandito? Sanglo, sa station nyo naman ang event na nag-ibita kay President Feng. Hindi mo ba alam? Hindi ko alam. Nakalimutan ko. Iisa lang bubong na tinitira nila. Pero sa Sanglo pala, hindi alam na pupunta si President Feng dito sa investment fair. Mukha talagang parang estranghero na lang sila. Kailangan ko magpakitang gilas para maalala ko ni President Feng. Bye, Sanglo. Magkakakilala kayo? Achoo! Grabe si Miss Kwan. Ang bango naman ng amoy. Ah, hindi. Hindi kami magkakilala. Sino siya? Ha?
Hindi ba siya si President Feng ng Feng Group? President Feng ng Feng Group! Nandito na rin siya! Ang laki pala ng event ngayon! Hindi ko akalaing manditan pa siya. Ang bongga na investment firm ngayong taon. Naimbitan pa si President Feng. At mas gwapo pa siya kaysa sa magazine. Tama. Tangyo! Nagkaproblema ang tingin niyo. Ano? President Feng. Parang hindi ko pa siya kailanman nakilala. Wala bang parang para ayusin? Problema ba ito ng file o ng kagamitan? Problema ng file. Kahit ang backup na USB, hindi rin gumagana. Lumalabas na sira ng file. Susubukan ko. Kaya mo ba? Kung hindi susubukan, paano malalaman? Si President Feng, parang yelo ang muka. Halos walang ipinapakitang emosyon. Pero ngayon, parang merong nagpapatawa sa kanya. At halatang may iniisip. 3 buwan nang nakalipas, ang tingin ni Mr. Feng sa asawa niya ay parang estranghero lang. Bakit biglang nang iba? May nangyari ba na biglang nagpalalim ng damdamin? Bakit hindi pa nagsisimula? Ang tagal na, bakit hindi pa natapos? Bakit hindi pa rin nagsisimula? Ano bang nangyari? Kung hindi kaya, latawan mo ng grupo ninyo. I-pray mo na ibang grupo. Laberto sila. Ang galing! Mr. Feng, ako si Guan Shishing mula sa Departamento ng Promosyon. Ang proseso ng conference ngayon, akong namahala. Mr. Feng, nauuhaw ka ba? Ikaw? Bukas, pumunta ka sa Nangfeng branch. Bawal ka na magpakita sa headquarters. Kasi Nangfeng ba siya pupunta? Paano ko makikita si Ginoong Feng? Hindi ba siya si Sanglo ng Group D? Kanino siyang sasakyan sumasakay? Malamang, isa sa mga investors na bigatin. Sa araw-araw, nagkukunwari siyang mabait at inosente. Pero lalo palang mapanlinlang sa likod ng lahat. Tara na. Hinihintay mo ba ako para sabay tayong umuwi? Sakto lang hindi pa ako nakalis. Sakto rin ngayon na hindi ko dala si Orange. Hindi ba ako sobrang swerte? Lolo, may sponsor tayong malakas na gusto ng proyekto ng grupo natin. Eksklusibong pamagat, 80 milyon. Alam mo ba kung sino? 80 milyon? Sponsor Daddy. Lolo, ako sa kanya bilang pasasalamat. Ang Feng Group. Sa Feng Huwag kang luluhod sa loob ng kotse. Delikado yan. Siya, okay. Bukas na tayo mag-usap ng mas detalyado. Bye-bye. President Feng, talagang kakaibang paningin mo. Tunay na hayo sa negosyo. May malayong pananaw. Natala sa mata. Ikaw pinakamanining na bituin. Sa mapa ng negosyo. Sa isang galaw mo lang, nabago na buong industriya. Isang plano mo lang, naging tagumpay mo lang malayo. Yung iba, buong buhay, hindi maabot ng pangarap. Isang suping galaw lang. Isang pyesa sa laro, ang kakayanang lumasa ng merkado para may kakayan kang mahula. Bawat ba may investment, tila ba kinagabayos mo ng kapalaran? Kailangan ko lumikit sa'yo para mapasiran sa akin lahat ng swerte mo. Kahapon, nakita mo ba ang presidente ng Feng Group, si Feng Yan? At ang gulo ng mukha niya, grabe. Sobrang tangos ng ilong. Narinig kong may asawa na siya. Gabi-gabi, nagpapangiti sa panaginip sa gwapo niyang mukha. Sayang lang, pepe siya. Pero baka ngayong mga impit na ong mas nakakaakit. Shosan, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Magpatuloy lang kayo. Sa utak ko, puro makalasan ang laman.
Si Dr. G, darating ngayong Sabado. Pero mas gusto ko pa rin na makapagsalita si Feng yan. Ate, nasa baba ako ng kumpanya mo. May sasabihin ako. Ate! Tumahimik ka nga. Mukha ba kung nakakasira ng tanawin? Etong sira mo rilo, isasauli ko na. Ay, kung kapatid ko lang siya, bibigyan ko siya ng kumpletong pagkabata. Sa orihinal na kwento, si Feng Ye, nagmotor ng mabilis sa gabi ng ulan at nadaanan ng pagguho ng lupa. Natamaan ng mga batong bumagsak sa hita. Mula noon, ang buwan na ekspresyon niya, hindi na mula lumitaw. Tama ate. Pinilit ako ni Xiao sinadaling nito sa'yo. Nadala ko na ang gamit. Alis na ako. Feng Ye, mag-ingat ka sa pagmumotor. Kapag umuulan, huwag ka na sana magmotor. Lagi nga sinasabi ng kuya mo sa akin na nag-aalala siya para sa delikadong motor. Alam ba ng kuya na dahil sa pagbili ko ng motor, lumampas ako sa allowance ko? Ikaw ba nagsabi sa kanya? Sige na, umalis ka na. Huwag mong sira ng oras ko sa pagtulog. Bye-bye. Salamat kay kuya. Salamat din sa iyo ate. Dahil binigyan ako ng pagkakataon ng langit para muling isuot ang kwento ng buhay ko, dapat kong gamitin ang sarili kong mata para muling makikilala sila. Ang mamahaling sasakyan na sinakyan ni Sanglo, ang may-ari ay apelyidong Feng. Malamang si Feng ngayon. Kaya pala nagtagpo sila sa ganitong liblib na lugar. Si Sanglo, siguradong kabit ni Feng Ye. Sanglo, ipapahiya kita hanggang mawalan ka ng dangal. Ay naku, Xiao. Nasulat reklamo. Makikita ba ng boss si Sanglo? Siyempre, nakita na at natanggap na nila. Sa palagay ko ngayon, kinausap na siya ng boss niya. Ganito kasing kumpanya, pinakatakot sa skandalo. Ma, totoong natanggal si Sanglo. Kailangan ko siyang makita mismo habang pala siyang talunan. Ay, yung pag-asawang Sang, tangilibo sa baba. Sabihin natin sa kanila, natanggal si Sanglo. Tara! Mas mataas pang tambak ng fast kesa sa hairline ko. President Feng, kanina, pumunta ako sa TV station para kumpirmahin ang kontrata ng investment. May narinig akong tungkol sa mga chismis kay Ma'am na si Ma'am Dai gumamit ng hindi tamang paraan para makuha ang investment. Hindi niya inaamin ang kasalang ito sa iba. Ano bang kinakatakutan niya? Simula nang ma-promote si Madam bilang assistant director tungkol sa mga chismis na yan, hindi pa talaga natigil. Mas mabuti siguro kung pupunta ako sa TV station at ipahayag ng direkta ang relasyon niya ni Madam. Pupuntahan kita sa TV station, sabay tayong uuwi sa lumang bahay para kumain. Ipapaalam ko sa lahat ang relasyon ko kay Sanglo para matapos na ang chismis na yan. Itong babae, kakasandat sa mayaman. Ay nako, umaasa lang sa lalaki. Walang magandang kahinatnan. Kita mo? Oo nga, ang babae, kung walang kakayahan, hindi talaga oobra. Huwag natin siyang tularan. Tama ka.
Sa susunod na linggo, kaarawan ko, pero hindi ko makakapunta. Masyado itong biglaan, pero hindi kita makakalimutan. Hindi ba ito yung umaasa sa katawan para makakuha ng puhunan? Si Sanglu. Bakit siya natanggal sa trabaho? Anong iniinom mo sa agahan? Pampurga? Bubukas ng bibig para maninira? Sa tingin ko ikay kumakapit sa mayaman. Mahina na bang negosyo mo? Kaya lahat na nakikita mo, parang karibal? Nung gabing matapos ang pulong sa pamumuhunan, nakita ko siyang sumakay sa mamahaling kotse. Pinatanggal na siya. Tama lang sa kanya. May asawa na, pero kumakapit pa rin sa mayaman? Ganito kabigat ang problema sa asal niya? Gusto mo pa rin magtrabaho sa estasyon? Sumama ka na rin sa asawa mo na magbenta ng haplas. Ikaw! Alam ko na. Ikaw ang nagsulat ng reklamo, hindi ba? Sanglu, dapat magpasalamat ka na pinsan mo ako dahil mas mabilis mong makikita ang katotohanan na isa ka lang palang laruan. Kung hindi, sa laki ng issue ng pagkakatanggal mo, bakit hindi ka niya tinutulungan? Asawa ko siya. Nangangarap ko pa rin sa araw, ginawa mong alam ng pamilya Feng ang isang inutil at pipi. Kung siya nga ang asawa mo, lulod ako rito at yuyo ko para humingi ng tawad sa'yo. Si Mr. Feng? Anong sabi mo, Mr. Feng? Ipapakilala ko siya sa lahat. Ito ang aking asawa. Si Feng yan. Asawa mo? Hindi magpipila siya na nagbebenta ng haplas. Paano siya magiging si Feng yan? Hay, anong sinabi mo kanina? Sabi niya, kasi Feng yan ang asawa ko. Luluhod siya at yuyo ko para humingi ng tawad. Ay, bera lang namin magpinsan yun. Ba't ka naman masyadong seryoso? Hindi seryoso. Pero huwag mo na ulitin. Ako kasi, marunong magtanong ng sama ng loob. Ay, hindi. Hindi na mauulit. Syake, sa susunod, ako na naman tayo sa kainan. Paalam! Wow! Ang bagay nilang dalawa. Parang perfectong mag-asawa. Nako, namamanit ang binti ko. Hindi pa kita natulak? Ay, isang o hindi. Bakit ka biglang pumunta ngayon? Ay nako, pasensya na. Sobrang busy ko kasi ngayon. Hindi ko na nabasa ang mga mensahe mo. Hindi mo naman kailangan sumundo pa. Kaya ko mag-taxi mag-isa. Bilang asawa mo, tungkulin ko ipagtanggol ang pangalan mo. Mga maliit na bagay, kaya kang solusyonan ng isa. Pero salamat pa rin sa'yo. Bilang kapalit, mamaya sa harap ng lolo mo, mapapakita ko ng galing. Sisigurado kung hindi ka mabibigo. Ano nga mo ito? Pwede bang kainin ng taong yan? Ista ka lang naman ang kasamba na binabayaran ko. Ayaw talaga ng pamilya mo sa akin. Pati mga katulong, inaapi ako dahil wala akong yaman. Nagkakainis na kwento. Ginawa kong tanga at malupit. Sobra naman ito. Ngayon, kailangan kong baguhin ang mahi ko. Para maniwala si Lolo na maayos na pagsasama natin, pagpasok natin mamaya, magpakita tayo ng pagiging malapit. Ganito. Gusto mo bang hawak kamay o yapag sa balikat?
Sa tingin ko, mas mabuti kong sa braso na lang. Hayaan mo siyang pumili kung braso ba o balikat. Pero gusto niya sa baywang ang likas na rebelde. Lolo, nandito na kami. Ang galing niya magpa-cute pero akala niya masinolo madaling paasahin ng matanda. Yan ang dating hari ng Teng sa Jiang City. Halika, halika. Xiaolo, dali, tingnan mo. Ito ang retrato namin ng lolo mo nung sumali kami sa hukbo. Siyempre, kayong pinakagwapo. Magaling ang mata mo, Xiaolo. Noon, gwapo rin ang lolo mo, hindi ba? Umupo ka, umupo ka. Abay, 21 ka na. Anong plano mo sa hinaharap? Itutuloy mo pa rin ba ang pagsusulat ng kanta? Lolo, hindi katag sinusulat niya, kundi isang basura ang ginagawa niya. Aray ko. Sumasakit ang tenga ko. Anong klaseng basura nagsasalita kanina? Abay, gusto mo bang masuntok na naman kita? Ang lakas ng presyon ng dugo-dugo. Kung ganito sila katakot kay Feng Yan, bakit sa dulo ng kwento nagkaroon sila ng alitan? Hindi ba sila kayang disiplina ni Feng Yan? O baka naman, sa mga sumusunod na pangyayari, wala na si Feng Yan? O baka naman, sa mga sumusunod na pangyayari, wala na si Feng Yan? Baka sa sobrabala niya sa trabaho, kaya wala ng oras para disiplinahin ang kapatid. Ang rap ay paraan para sa pag-boost ng damdamin at kritisismo sa lipunan. Mas mabuti pang batikusin mo muna ang sarili mo. Abay, narinig ko ang bago mong album. Grabe, sobrang sablay. Wasak! Hindi, mali. Ano ngayong dapat sabihin ko? Astig! Oo, tama. Isang malaking sablay. Lolo, ikaw naman. Tulungan niyo ako. Challenge mo ito ng taong ewan. Ako ang multong itinapon ng mundo. Kahit sa libingan sumasayaw, hindi napapagod. Ako ang nangungula sa baryo, gumagawa ng chismis na walang tigil. Ako ang asong lobo na umaayon sa ating gabi, mawal sa buwan ng parang baliw. Kung sumikat pa tong kanta na to, handa ako sa speaking board tumambling habang nahuhugas ng buhok. Medyo astig ba? Punta lang ako sa banyo. Kuya, si ate, inaasar niya ako. Buong gabi ako napakitang gilas, pero palpak pa rin. Ilang pagsubok ko bang kailangan para maging ganito siya kakalma at mahinhin? Hello, Mama. Lulu, kumusta ka nitong mga araw? Hindi ka pa inapin ni Feng Yan? Hindi po. Mabait siya sa akin. Kagagala na namin sa lumang bahay para kumain. Mabuti naman. Ang saya, ang relasyon namin ng malaking lalaking ito, mas naging malapit na ng konti. Bigla ako inatasan ng istasyon. Kailangan kong umalis ngayon. Huwag kang magalala. Babalik ako agad. Nangako kung sasamang ka sa kamutan. Bye-bye. Bigla akong inaabangan kung araw na makapag-usap kami ng normal. Nasunog ang sasakyan! Hindi na tayo makakalabas! Tulog. Alam ko na may gradual exposure therapy kung saan nilalagay ang pasyente sa mga imay kinatatakutan nila. Parang hinihiwang sugat at inaalis ang bulok na laman.
Ayos ka lang ba? Ngayon, maganda ang naging epekto sa gamutan ni Mr. Feng. May sinyalis na siyang magsalita. Talaga? Totoo. Pagkatapos ng gamutan ngayon, mga 3 o 4 na araw mula ngayon, posible magkaroon siya ng insomnia, kaya kailangan bantayan ng pamilya. Sige, tatandaan ko. Oo nga pala, kapag ang pasyente ng mutismo nagpapakita ng pagiging bilas, maaari itong palatandaan na magsasalita na siya, kaya kailangan niyo siyang bantayan. Salamat, Dr. G. Si Feng yan, mukhang malamig at seryoso. Paano ako yung magpalabas ng emosyon niya? Imbitahan siyang manood ng horror movie o kaya maglalaro ng nakakatakot na escape room. Pero natatakot ako eh. Mas mabuti siguro sumakay kami ng roller coaster. Hindi ko alam kung ano magiging reaction niya. Ito ang inihanda kong pampakalma na sabaw para sa'yo. Inumin mo ito para makatulog ka ng mahimbing ngayong gabi. Simula ngayon, samahan kitang matulog ng maaga. Sana makatulog kang kang umaga. Good night! Sa tuwing matatapos ang gamutan, kahit pakainom ako ng pampakalma, lagi ko pa rin napapanaginipan buong gabi. Siguro, hindi rin magiging kakaiba ngayong gabi. Niyayakap niya ako? Madam, hindi ka ba nakatulog kagabi? Hindi lang kagabi. Sunod-sunod na gabi na kung walang maayos na tulog. Si Feng niya, kakaibang reaksyon niya, hindi ayon sa inaasahan. Niyakap niya ako habang natutulog. Maghahanda ako ng dagdag na isang mangkok ng sabaw. Mamayang gabi, inumin niyo ito kasama ng asawa mo. Hindi mo na kailangan ipagluto pa si Feng. Lahat ng gamot may kaunting lason. Hindi maganda kung sobrang iinom. Pinapakiusap ng station manager na makipag-ugnayan tayo di kapag sumagot ng tawag. Okay, pwede. Hello, Shizine? Sige. Usap-usap lang. Na parang hindi pa nangyari sa atin dati. Pag-usapan na lang natin sa Lunes. Bakit ngayon wala kang inihanda na pampatulog na sabaw para sa akin? Nakalimutan mo ba dahil sa kausap mo? Bago matulog, malinaw naman na wala akong inahandang pampatulog na sabaw para sa kanya. Pero bakit niyakap pa rin niya ako? Ay, tulungan niyo ako. Sino bang makakayang ganitong pagsubok? President Feng, ang presidente ng MK Group Asia Pacific, muli nagpadala ng imbitasyon sa inyo para dumalo sa kanyang French dinner banquet. Ayon sa nakasanayan, tatanggihan ko ba? Pero gusto niyang French food. Hindi ba ako nagkakamali? Pumayag si President Feng. Libre ka ba sa makalawa ng gabi? Samahan mo kong pumunta sa French dinner banquet. Sige, sige. Pupunta ako. Formal ba ito? Kailangan mo magsuot ng evening gown or ganon? Casual lang. Kahit ano. French food?
Kumusta? Hindi ba ako nakakayang kasama para kay CEO Feng? Hindi ka umiiling. Kaya ako lang magdidesisyon. Para sa'yo, sobrang ganda ko. Huh? Oh, Mr. Feng. Ang saya ko na nakarating kayo. Pakiramdam ko, parang nadadagan ako ng presensya niya. Parang isang giraffe sa zoo. At ikaw naman ay parang isang polar bear. Isang tipak na yelo sa loob ng museo. Wow, ang ganda. Siya ba ang asawa mo? Hello. Hello. Bakit kaya hindi natutulog? Nakaya ka pa rin? Nakasanayan na siguro? Magsisiyar lang ako. Ang ganda ng kasama ni Mr. Feng. Sayang lang talaga. Ako bang pinag-uusapan nila? Nakapag-asawa pa ng pipe. Hindi naman sayang. Pipi at flower vase. Bagay na bagay. Hindi rin naman pala mapili ang chino. Maski pipe, kayang ilagay sa pedestal. Hindi nila naiintindihan ang salita natin. Maganda, pero tanga. Kaya mo mag-alaga ng isang inutil na walang bibig. Ang bibig ng asawa ko ay nasa akin. Hindi sa inyong karapatang humusga. At ang mga bibig ay nasa kubeta. Tapos na nga po nang pero gutom pa rin kayo. Kaya naghahanap kayo ng pagkain sa pintuan ng banyo. Kung may oras kayo mahusga ng iba, mas mabuti pang bumalik kayo sa kasada ng balay at manghuli ng mga magnanakaw doon dahil mas marami pang magnanakaw kaysa taga rito. Kami yung mga bisita ni Lucas. Paano ka nakapangas na insultuhin kami? Narinig ba niya yun? Mr. Feng, pasensya na. Hindi. Nainis talaga ako. May naisip akong dalawang mura. Pabalikin ko pa sila. Sapakin ko pa sila. Sanglo! Halika. Nagsalita siya. Hindi kailangan sayangin ang oras sa ganyang tao. Ako nang bahala. Hindi ba ganun tamang oras para pag-usapan yan? Kanina lang, nagsalita ka. Bakit ngayon natatype ka na naman? Pinili ko lang na hindi magsalita. Hindi naman sa hindi ko kaya. Alam ko na, ang pagiging Pepe ay dahil sa psychological reasons. Kung ayaw mo talaga, pero bakit kanina? Pumangay ka magsalita. Nung nakita kong inaapi na siya, halos nabanggit ko ang pangalan niya. Pwede bang dahil nung marinig niyang pinag-usapan siya sa likod, nagkaroon siya ng emotional reaction? Pero, ang ganda talaga ng boses mo. Karapat-dapat ka talagang maging CEO. Hindi ako nilako ng mga nabilat mo sa mga CEO. Kailangan na encouragement na therapy. Pagdating sa papuri, magaling talaga ako. Nagulat talaga ako. Akala ko may voice actor na biglang pumasok sa tainga ko. Sinasabi ko sa'yo, sa lahat ng lalaking nakilala ko, ikaw may pinakamagandang boses. At kapag gumiti ka ng ganyan, ang gwapo mo sobra. Ang gwapo talaga. Ang sarap tingnan. Kanina ba uminom ka ng marami o sobrang kinain sa almusal? O kaya hindi malinaw ang isip kagabi? Kung mas marami kong kakausapin sa Feng yan, baka mas mabilis siyang bumalik sa pagsasalita. Nagbabasa ka ng dyaryo? May malalaking balita ba sa ibang bansa? Ang ganda ng panantong mga araw? Hindi ka ba sumasang-ayon? Wala naman. Okay pa rin. Oh. Hello? Anong atin? Yung PowerPoint mo, nakita na ni Mr. Wang. Sabi niya, maganda ang gawa mo. Salamat sa pagsisikap mo. Oo. Sige, makita tayo sa susunod na linggo. Hinahanap ako ni Lolo. Ha? Nagsalita ka? Totoo? Nagsalita talaga siya kanina? Pero, yung pangalawang beses na nagsalita, hindi tulad ng iniisip ko. Ano ba talagang switch para magsalita siya?
Pwede pang delayed effect lang ang therapy ko? Magandang umaga. Ang sarap ng tulog ko kagabi. Ngayon, puno ako ng energy. Parang kaya kong patuban isang baka. Ikaw, bakit parang hindi ka nakatulog ng maayos? May iniisip ka ba? Baka dahil sobra akong madaldal? Sige na nga, ngayong araw, ipigilan ko na lang. Ang iniisip ni Feng yan, talagang mahirap hulaan. Siya. Hindi ba niya naalala ang nangyari kagabi? Kamakailan, may usang paksa sa internet. Tinatawag na physical attraction. Napanood mo na ba? Nakita ko na. Sinasabi doon na kapag isang tao ay may gusto sa iba, ang katawan ay nauuna kaysa sa isip at nagpapakita ng mga senyales. Halimbawa, hindi mapigilang ngumiti palagi at mas malalim pa. Hindi mapigilang lumapit sa kanya at gusto ng yakap o halik. Ibig sabihin, ang nararamdaman niya sa akin ay physical na attraction. Paano ko kaya mapapalalim ang physical na atraksyon ng asawa ko sa akin? Madam, nandito na kayo. Gusto sana ng TV station namin gamitin ang hotel bilang location shoot. Maaari niyo ba kami tulungan ng maayos? Itong 5-star hotel ay naipasa na ni Chairman Feng sa pangalan ninyo. Pwede nyo na itong gamitin na direkta. Hindi na kailangang umupa. Oh, Ito. wow! Talagang karapat-dapat itong hotel bilang pinakamahal na restaurant sa Beijing. Kung wala reservation, hindi ka makakapasok dito. Salamat sa iyo, Xiao Xiao. Imbitan mo pa kami dito. Ang gastos. Mga kamag-anak ko naman kayo, kaya dapat na lang gawin ko ito. Walang problema. Si Xiao Xiao ay talagang mabuting bata. Mas magaling kaysa sa anak ng pamilya Sa. Nagkahanap ng mabuting mapapangasawa. Pero hindi naman lang tinutulungan ng kamag-anak. Sa Sanglo dati, madalas pa akong inaayal lumabas. Pero simula na ikasal siya, itawag wala na. Siguro, iniisip niya na hindi na tayo kalabel. Mamaya, tatawagan kong mga magulang niya. Aba, tingnan niyo ang labi. Ang ingrande. Halika, kuha tayo ng litrato. Sige. Kayo ba yung anak ng pamilya, Sang? Ay nako, oo nga! Lulu, narinig ko ang asawa mo ay presidente ng Feng Group. Mag-isa ka lang ba? Hindi ba sumama si Mr. Feng, ha? Ang ganda na napapangasawa mo. Pero na hindi mo lang natutulungan ng mga kamag-anak mo. Mamayang gabi, ililibre ko kayo ng seafood dinner. Ay nako, si Sosyo pa rin pinaka-proud naming kamag-anak. Lulu, hindi naman sa sinisermonan kita. Pero nakita mo naman na dumating mga kamag-anak mo. Hindi ka man lang nakialam. Ay nako, Tito. Huwag mo nang pahirapan si Lulu. Total, hindi rin madalang buhay niya sa pamilya Feng. Ay nako, itong suot ko ngayon, mas mahal pa kaysa sapatos ni Lulu. Hindi pa siya binigyan ng pera ng pamilya Feng? O baka naman, katulong na siya doon. Anong kwartong nabook ninyo? Isang kwarto may malaking kama? Tama kayo. Dahil si tita at tito nagpunta dito para maglibang, dapat lang ayusin ko para sa inyo bilang pasasalamat. May VIP suit na tanong ang ilo pa ba? Opo, may lima pa. Ang sakto naman pala. Sige,
I-upgrade ko na lang malaking kwarto nila sa VIP suite. May pera ka ba para dyan? 3 gabi kayo, di ba? Tama! 3 gabi sa buong buhay ko. Hindi pa ako nagatulog sa ganitong hotel. Yung malaking kwarto, nabook ko lang dahil may connection ako. Nako, tig-8,000 dagdag sa bawat kwarto. Sa isang lang magbabayad. Libre kung libre, i-upgrade na. Sige, i-upgrade mo na. Bigyan sila ng 10% discount. Pinsan mo nang bibigay ng 10% discount. Mamaya, automatic kong ibabawa sa card mo. Ano? Sa card ko ikakaltas? Hindi ba ikaw magbabayad? Ikaw mismo nagsabi kanina na ikaw nag-book ng kwarto para sa lahat. Ako lang tumulong mag-upgrade ng kwarto. Siyempre, sa card mo ikakaltas ang bayad. Ang iba nga, kahit anong pilit, huwag mo na akong pasalamatan. May lakad pa ako. Mauna na ako. Kaya lang mag-enjoy. Bye-bye. Teka, Magkano lahat? 3,000 kada kwarto. Kabuuan ay 13,500. Ano? Aba, si Sanglo yun. Hindi ako. Ayoko ng VIP CB room. Palitan niyo ng dating kwarto na lang. Pasensya na po, miss. Kansilado na po ang malaking kwarto. Kailangang i-book muli ng 1 linggo bago mabook ulit. Andy, hindi na lang kami tutuloy. Magre-refund na lang ako. Dapat po, nabasa niyo na po ang patakaran ng hotel. Hindi pwedeng mag-refund pagkatapos mag-book. Pasensya na po. Lamig 3,000? Isang taon ko na sahod yan ah. Paano kung sobrang halaga? Hati-hatihan na nating lahat. Ano? Kung hindi niyo kami inimbitahan pumunta dito, hindi rin kami pumunta dito. Tama. Kung hindi kaya, huwag na magpanggap na mayaman. Basta ako, hindi ako magbabayad. Mama! Maganda rin dito ah. Anong ingay yun? Ha? Si Fenge ba yun? Itong bahagi ng kwento, para si Fenge, lumabas para magpagkarera. Tapos bigla nakasalubong si Fengbei kasama si Shose at tag-away ng tudong magkapatid. Dahil doon, nasirang paniling ni Fengbei. Pagkatapos ay iniwan na niya ang musikang mahal niya. Mula noon, ang dalawang magkapatid ay hindi na magkasundo. Ang bilis naman ng pag-away ng magkapatid. Nasaan na si Fengbei at Shose ngayon? Hindi pwede, kailangan ko silang pigilan. Pero hindi pwedeng masyadong halata. Ayan. Urgent emergency. Tulong. Urgent emergency. Tulong. Busy ka ba ngayon? May oras ka bang pumunta dito sa Ceylan? Dito ako titira ng isang araw. Bigla kong naaalala. Nakalimutan kong mga damit ko. Sige. Ang room number ni na Fengbei at Shose ay 1705. Sa bahay na ako. Ano yung mga damit ang dadalhin? Dalhin mo yung malit na cardigan na kulay na of Gator Green. Nasa kalawang aparador, sa drawer, sa ikatlong kahon. At yung malit na scarf is Scottish. Tapos yung puting pantalon, kasama na yun. Basta, dalhin mo lang lahat. Paparating na ako. Sana umabot ka sa oras. Ate? Bakit nakita sila? Huwag kayong magkita sila ni Fenge. Kayo nakita ko sa mall. Kayo pala? Bakit hindi kayo nasa kwarto? Bumalik na kayo agad. Ate! Tinawagan mo nga ako kanina tas sinabi mong hindi ako lalabas. Ano bang ibig sabihin nun? Lagot. Mangyayari pa rin ang eksena. Miss, may personalitan sila. Tumabi ka muna paghintay. Kung gagalaw ka pa ulit, maniwala ka man o hindi, mabasagin ko ang ulo mo. Ang astig ng ating na to. Isang batang mayaman lang na nahabol ang thrill ng adrenaline. Kuya? Kuya, hindi ko sinasadya. Umalis na kayong dalawa. Tara na. Ate, aalis na rin ako. Bye-bye. Walang away.
Walang nasaktan. Talagang nabagong uri na ng linya ng kwento. Ha? Nasaktan ka ba? Kanina, nagsalita ka, hindi ba? Ngayon, hindi ka na ulit makapagsalita. Ang kakakaibang mekanismo itong boses mo. Hanggang ngayon, hindi ko maintindihan. Tinawag mo ko dito para pigilan silang dalawa na mag-away? Sa susunod, bago ako dumating, dapat nasa tabi ka lang. Okay lang kung sila mag-away. Ayokong ikaw masaktan. Nag-alala na siya sa akin. Sanglu? Ano ba siyang CEO ng Fenggu? Asawa ni Sanglu? Mr. Feng, akong tiya ni Sanglu. Mr. Feng, ako naman ang tito ni Sanglu. Ikinagagal kitang makilala. Anong ginagawa mo? Pare-pare lang naman ang kamay na hahawakan. Naayos na bang lahat ng gamit? Mr. Feng, napakaswerte ni Lulu na mapangasawa ka. Lulu, yung pinsan mo si Chancy, nag-aaral ng hotel management. Hindi ba hotel to ng pamilya Feng? Pwede mo siya ipasok dito, Mr. Feng. Kahit manager lang, ayos na. Yung pinsan mo si Yanzu, narinig ko ng Feng Group ay nag-invest sa isang paaralan. Kung hindi lang ako kontrolado ng kwento, hindi ako mapapasangkot dahil sa mga old na kamag-anak na ito. Sobrang kalokohan na ito. Madam, President Feng! Manager Chen, itong mga ito, mga malalayang kamag-anak ko lahat. Tandaan mo mga mukha nila. Opo, madam. Naalala ko na lahat. Kung gagamitin nilang pangalan ng asawa ko, o kaya pangalan ko, para humingi ng trabaho rito sa hotel, hindi na kailang i-interview. Diretsong tanggihan. Walang problema. Lolo, huwag kang magpakasosyal at kalimutan ang pinanggalingan mo. Kami ang nakakatanda mo. Tama. Ang hotel nito sa hall ay pag-aari ng pamilya Feng. Sino ka ba para mahusga? Si Mr. Feng ang may desisyon dito. Isa pa, kinasal ka na kay President Feng, kaya dapat lang naalagaan kami, mga kamag-anak. Ngayon, masasabi namin kamag-anak na rin kami ng Feng family. Oo. Sundin yung sinabi ng asawa ko. Siya ang tunay niyong amo. Si President Feng na mismo nagsabi. Manager Shen, pwede bang ngiti ang hapunan sa kwarto? Oo naman. Ako nang bahala mamaya. Walang problema. At pati mga gamit ko. Hindi ba sabi niyo pipi siya? Siguro dumating ang in-order ko. Ano to? Manager Shen, pwede bang ngiti ang hapunan sa kwarto? Oo naman. Ako nang bahala mamaya. Walang problema. Ha? Ang totoo, gutom na nga ako at gusto kong kumain. Ito ay... Ikaw ang nag-ayos nito? Hindi. Ito ay... Yung variety show na ginawa ng grupo namin. Sabi namin, mag-shoot lang sa Shenlan. Tapos nahiram lang kami ng ilang props sa kanila. Sabi ko, tingnan natin kung okay. Oh. So, ang ibig sabihin nun, nag-invest ako sa ganitong klase na variety show. Noon kasi, hindi ko masyadong tinignan. Misang, nakalimutan ko palang sabihin kanina. Sabi ni Manager Shen, na isang batiin ka na isang magandang gabi. Lagot, kahit tumalon pa ko sa ilog, hindi na ako malilinis.
Hindi pwede. Napagkasama ng iniisip ko. Buti na lang. Muntik na akong hindi makapasa sa pagsubok. Narinig mo ba? Ang malaking balita ngayong araw, siya mismo, ang ating malaking boss na si Mr. Feng. Nagsalita na siya. Ha? Baka fake news lang yan. Hindi siya nakakapagsalita? Maraming taon nakarinig mismo. Kapon lang yun. Nangyari sa Sheila Resort Hotel. Kalat na sa internet. Si Mr. Feng daw nagsalita na. At iyon ay dahil sa kanyang misteryosong asawa. Wow! Para fairy tale na naging totoo. Simple lang ako pero gusto ko yan. Hindi ko akalain na nagsalita na talaga si Mr. Feng. Kung nasa headquarters pa ako ngayon, magiging iba kayang lahat. Tama, darating daw si Mr. Feng dito next week para sa meeting. Ibig sabihin ba nun? Halos lahat iyon na, yung natitira, pag-usapan natin sa susunod. Sige. Mag-ingat ka. Salamat po. Parang siya yung asawa ni Mr. Feng. Bakit siya nakatingin sa akin ng ganyan? Yung mga mata niya, hindi pinagsiselo siya. Lu, may konti pa akong aasikasuhin doon. Kung pwede, mauna na ako. Sige. Bakit ka nandito? May trabaho lang malapit dito. Ang swerte ko naman. Ihatid mo ako? President Feng, sabi ng receptionist sa baba, kakalis lang ng isang babae na nagpakilalang asawa niyo. Iniwan niyo po ito para sa inyo. Punta tayo sa Blanca Restaurant, kumain tayo. Kahit ang Darjeeling tea, napabangong ito ay sobrang kumal. Pero ang bango pa rin niya. President Feng? Magandang araw po. President Feng, ang bagay na ito, hindi ko dapat ako magsabi sa inyo. Pero hindi ko matiis na manilang kayo ni Sanglu. Kung hindi lang dahil kay Lolo Feng at kay Lolo ko na nakasundo, hindi ako papayag na makasama isang pipe. Ang boring. Mabibigil ako sa inyo. Alam mo rin naman, noon, sobrang close kami ni Sanglu. Halos walang sekreto sa isa't isa. Ikaw, guwapo at galing sa malaking pamilya, pero hindi pa rin siya kontento. Ilang beses na siya nagreklamo sa akin. Totoo, isa siyang plastic. President Feng, hindi bagay si Sanglu para sa inyo. Mayroon na siya isang mabuting katulad ninyo, pero patuloy pa rin siya nakikipaglandian kasi sana nakatrabaho niya. Palihong pang record ang usapan namin. At ginamit ang pangalan niya para makipagkita sa akin. Tapos sisiraan siya sa likod. Ang taong katulad mo ang dapat kong pag-ingatan. Mr. Feng, ayaw ko lang manilang kayo ni Sanglu. Sanglu, kahit hindi kayo paniniwala ni Feng Yang tungkol dito, pero hindi rin siya maniniwala sa'yo. Natuto kong gumawa ng kaunting kakanin kay Nanay Shen. Tikman mo nga.
Kung hindi lang dahil kay Lola Feng at kay Lolo ko na nakasundo, hindi ako papayag na makasama isang pipe. Ang boring. Mabibitin ako sa init. Ang magkasama ng isang kagaya kong walang kwenta at matigas na tao, mabuti ba yun para sa kanya? Mas mabuti siguro panatilihin ang distansya hanggang dumating na ang araw na pagkatagpo siya ng taong tunay niyang mahal. Sige, magtrabaho ka muna. Pero huwag kang magpuyat ha. Ay, nagpalit ka ng bagong kotse? Nag-post ka sa Moments na gusto mo, kaya binigay ko sa'yo. Kailan ako nag-post sa Moments? Nung nakarang taon pa. Tingnan, napakabuti mo talaga. Nagustuhan mo ba? Oo, syempre gusto ko. Ferrari ito. Hindi ko inaakalan sa buong buhay ko. Magkakaroon ako na sa Ferrari. Ibig sabihin kung may gusto ako, pwede kong i-post sa Moments tapos tutuparin ang hiling ko. Oo, bilang asawa mo, dapat bilhin ng mga bagay na gusto mo. Alam kong hindi siya ang araw ko, pero sa isang sandali, parang tumama sa akin ang sikat ng araw. Ay nako, munti ko na masunog ang buong kusina. Pwede pa ba itong kainin? Ang plano ko'y pasalamatan si Feng Yan, pero parang papatayin ko pa siya. Dati kahit simpleng oo, lagi siyang sumasagot. Hoy, Sanglu! Kumain tayo ng konti. Sige. Hindi mo kakainin yon? Pwedeng seafood strips. Ito hindi ko kakainin. Kung ayaw mo, ibigay mo sa akin. Mahilig ako dyan. Mr. Feng, itong pagkain, ipapadala ko pa ba? Hello po. Pwede mo ba akong tulungan? Dalhin mo ito kay Sanglu at sabihin mong galing ito kay Mr. Feng. Salamat. Sanglu, galing ito kay Boss Feng. Kung hindi lang dahil kay Lola Feng at kay Lolo ko na nakasundo, hindi ako papayag na makasama isang pipe. Ang boring. Mabibitin ako sa init. Baka gusto na talaga niyang umalis. Iniiwasan mo ba ako? Nagsisinungaling ka. Halatang iniiwasan mo ako. Ilang araw na hindi ka natutulog sa kwarto. Nagme-message ako pero hindi ka sumasagot. Ang hirap ng ating relasyon. Para lang umusad ng konti. Ayaw kong bumalik sa simula. Pwede mo bang sabihin sa akin kung bakit? Ayaw mo na ba talaga sa akin? Kung may mahal ka ng iba, handa akong bumitaw. Ikaw ang mahal ko.
Sarili mo lang itinataboy mo. Gets ko na. Iniisip mong maiba kong gusto, kaya ilang araw akong iniiwasan? Talaga nga nakakomplikado mo. Kailangan na isang mapilitan na bumahal. Ikaw lang minahal ko kailanman. Magselos ka lang sa sarili mo. Sa wakas, tapos na. Nagpadala ng video si Manager Shan. 2:30 ng hapon, 30 segundos. Hindi ako kumakain ng seaweed strips. Si Cecinan hindi kumakain ng karne ng tupa. Sa parehong mangko kami kumukuha, hindi sa isa't isa. Kita mo, nandito pang mangko. Meron pa. Hati kami sa gastos. Si Fingin kapag nagsiselos, nakakatawa rin. Lolo, tumawag si Tito kanina ng paulit-ulit. Sabi niya, tawag mo siya pagkatapos. Parang may importante. Hello, Lulu! Pa! Na-injure ang mama mo. Hindi makagalaw. Ngayon! Fengyan, tumawag si Papa. Sabi niya, nasaktan si Mama. Hindi makagalaw. Kailangan kong umuwi sandali. Ay! Fengyan! Huwag kang mag-alala. Pinahanda ko ng medical team. Huwag kang matakot. Nandito ako. Bakit ang pabayaan mo naman? Ay, nako. Ma! Ay, nako. Sabi ko tumawag ka kay Lulu para sabing dumaan sila sa ibang araw para mag-dinner. Ikaw talaga. Walang prenong magsalita. Ma! Wala ito. Natisod lang si Mama habang namimili na spray ng paa. Si Papa mo lang OA. May dahilan naman. Gusto ko lang ipaliwanag muna bago sabihin ang resulta. Hindi ko akalain na si Lulu itatakbo dito pa uwi agad. Pa, pwede ba sa susunod? Sabihin mo muna ang resulta. Natago talaga ako. Kasalanan mo to. Ayan, umupo ka muna. Upo ka. Sweet and sour pork ribs, eto na. Sige. Tikman yung luto ko. Ayan, spoiled kasi siya ng tatay niya at ako. Medyo matigas ang ulo. Siguro madalas ka nahihirapan. Hindi po. Ayos, parang ka namang salita. Nung nasa high school pa si Lulu, may mga grupo ng mga pilyong lalaki. Sumisigaw ng pangalan niya sa baba. Pinagtabuyan ko sila gamit ang walis. Ang mga sutil na yon. Paano sila bagay kay Lulu natin? Tama ba, Ayan? Hindi bagay. Sige. Uminom ka ng konti. Pa, hindi siya umiinom. Ang galing ng kilos niya. Nag-practice ba siya dati? Kumain ka. Sasabihin ko sa'yo huwag na huwag kang makikipag-away sa asawa. Ako, laging mabilis lumuhod. Talo ako sa babaeng mahal ko. Huwag mahiya. Tama. Sige pa. Pa, tama nang inom. Masama sa katawan ng sobra. Ayos lang. Wala pa ito. Pa, tama nang inom. Masama sa katawan ng sobra. Ayos lang. Wala pa ito. Ay, nako. Si Ayan halatang hindi sanay uminom. Bakit pinainom mo pa siya ng marami? Lolo, sama mo si Ayan magpahinga. Magluluto ko ng sopas para sa kanila. Fenya,
Yan! Pumunta ka sa kwarto. Feng yan. Lasing ka ba? Legal naman tayo. Tayo. Legal tayo. Hindi ako lasing. Pero kaya pa rin kitang paligayahin. Mahal ko. Hindi ka lasing? Hindi ba't alam niya na sinasadya kong ubar ang damit niya? Bakit namumulang mukha mo lang ganito sa umaga pa lang? Wala. Mainit lang ang panahon. Busog na ako. Ang konti na naman ang kinain mo. Busog na rin ako. Ihahatid na kita sa trabaho. Hoy. Mr. Feng, napansin ko na medyo pumapay ka nitong mga araw. Hindi ba nagluluto si Lolo sa bahay? Paano naman yon? Sa totoo lang, magaling akong magluto. Mas kaya kong alagaan ang tao kaysa kay Lolo. Nagsalita ka ng masama tungkol sa asawa ko sa harap ko. At hindi maayos ang ayos mo habang nagtatrabaho. Sinisira mo ang imahe ng kumpanya. Hinalo ang pribado at opisyal na bagay sa harap ng nakakataas. At nagpapakalat ka ng maling balita laban sa pamilya. At sinusubukang sirain ang relasyon mag-asawa. Wala kang moral na prinsipyo. Mr. Feng, paano mo ko masasabihan ng ganyan? Maganda ka ng resignation. Mr. Feng, wala naman akong balak kumalis sa trabaho. Nakakasira ka ng tanawin. Masama ang ugali mo. Kaya ang kumpanya mismo ang magtatanggal sa'yo. Ikaw? Paano mo nagagawa ito? Kung ang presensya mo ay makakaapekto sa relasyon namin, hindi ka na dapat lumapit sa lugar na makikita ng asawa ko. Tinanggal na ako dahil isang lo. Mas kaya ko pang ipatanggal ka sa buong industriya para sa asawa ko. Nakauwi ka na. Kanina mo pa ako iniintay. Nagagutom ka na siguro. May dala akong pagkain para sa'yo. Teka, nasaan ang reward ko? Yun lang ba? Fengy? Hello? Nasugatan ako. Nasugatan ka? Kasama ko si Fengbay. Pati si Fengbay? Sa bar. Anong nangyari? Parang nasa bar silang dalawa. Nag-away sila dahil sa isang babae. Sa original na kwento, si Feng ay nakiusap kay Shose na nagtatrabaho sa bar. Si Feng ba ay nagtatanggol sa kanya, kaya nagkasuntukan silang dalawa. Tumawag manager ng bar sa akin, pero hindi ko pinansin. Sinadya ko pang palabasin na si Feng yan ay may lamang sa dalawang kapatid. Itong papel ng kontrabidang babae, talagang kasuklam-suklam.
Halika, tayong mag-asawa ang aayos sa kanila. Tama na! Tumigil na kayo! Tama na! Sabi ko, tama na! Ate! Kuya! Kumama kayo! Kakahiya! Pumili pa kayo ng maraming tao para mag-away? Hindi pa kayo nahihiya? Masakit ba? Kung ganyan kayo, paano kung magkakaroon ng respeto bilang pangalan ng hipag? Kayong dalawa, si Shasi ay tao. Hindi siya laruan na pinag-aagawan ninyo. Dahil mabida kayo sa nobela, pwede na kayo hindi magtanong sa babae? Alam niyo ba kung anong ibig sabihin ng pagkapantay-pantay? Kahit tao-tauhan lang siya, may karapatan pa rin siya. Ha? Ano mong iniililing mo dyan? Kahit tao-tauhan lang siya, may karapatan pa rin siya. Ha? Ano mong iniililing mo dyan? Kung may gusto kang sabihin, sabihin mo lang maayos sa kuya mo. Kung hindi ko makinig sa kanya, nandito pang panganay mo. Kung tatahimik ka lang, para wala ka ring utak. Kayong dalawa, hindi niyo ba alam kung gaano kahirap para sa kuya niyo? Pinalaki niya kayo mula pagkabata. Nagiging amatin na pa siya, tapos kayong dalawa, ganito lang ugali ninyo? Malaki na kayo pero wala kayong isip. Nagpapanggap pa kayo na walang utak. Ate, tigilan mo na yan. Alam na namin ang pagkakamali namin. Bigla lang akong napaka-impulsive kaya tinamaan ko siya. Ikaw. Nagkamali ako, ate. Halika rito. Ang galing. Ikaw ang pinakamagaling sa buong mundo. Sapat na ba? Talagang galing mo, ate. Ito bang tinatawag mong pamamasyal? Ikaw ang unang lalaki na nakaupo sa orange namin. Kumusta? Isang karangalan. Paano pinapayagan ng isang lalaking matanda na magpadaos-daos na babae? Anong alam mo? Itong kasiyahan ng kabataan. Woohoo! Isang lalaki pinapadaanan ng babae. Wow! Ngayon ang kabataan, ganito pala makulay ang buhay. Ayos ka lang ba? Namatay sila sa isang aksidente sa ulan. Habang umuulan, nagmamaneho si Papa at nag-away silang dalawa. Na out of control si Mama at kinokontrol ang manibela. Bumangga ang kotse sa gilid ng daan. Bago sumabog at nagliyab, inihulog ko ni Mama sa kanal sa gilid ng kalsada, kaya nakaligtas ako. Gusto ko sumigaw noon, pero nalulunod ako sa tubig at hindi na ako makakapagsalita. Nang magising ako, nasa ospital na ako. Matagal ko bago nalaman na nangyari yun dahil may sakit si Mama. Wala siyang kakayahan na kontrolin ang sarili niyang emosyon. Hindi ko talaga napansin. Hindi ko talaga napansin. Kung nalaman ko lang talaga noon, mas maaga ko lang nalaman, baka hindi sila namatay. Hindi mo ito kasalanan. Maliit ka pa noon. 6 o 7 taong gulang ka pa lang noon. Hindi mo pa kayang alagaan ang sarili mo. Paano mo pa maintindihan ang damdamin ng mga magulang mo?
Mula noon, ayoko na magsalita pa. Feng Yan, hindi mo ito kasalanan. Huwag mong sisihin ang sarili mo, lalampas din ang lahat. Sa huling sandali na bago pumanaw si mama mo, iniisip niya ang pagpapalaki sa'yo ng maayos at ginawa mo rin tulad ng kanyang gusto. Ikaw ang naging karangalan niya. Kahit hindi ka nakapagsalita, pinangangasiwan mong pamilya Feng at inilagaan mong dalawa mong kapatid, pinalaki sila ng maayos. Talagang napakahusay mo. Sigurado ang papa at mama mo sa langit na iinis sa sarili nila. Dahil sa aksidente lang, iniwan ka nila. At nagdala ka ng gatong bigatang mag-isa. Salamat sa'yo. Sa mga darating na ulan, sasamahan kita. Ano man ang gagawin mo, sasamahan kita. Manood ka man ng TV, sasamahan kita. Maglalaro ka ng Switch, sasamahan kita. At dahil doon, kahit isang minuto, hindi mo maisip ng nakaraan. Alam mo ba ang ibig sabihin ng bawat patak ng ulan, may dalang init? Kapag natapos ang ilang patak ng ulan, mananatili na lang magandang panahon. Feng Yan, ganon ka rin. Kahit ano pang mauuna, bukas o aksidente, mamumuhay tayo sa kasalukuyan. Sasamahan kita palagi. Ayos ba? Sige. Feng Yan! Feng Yan! Feng Yan! Feng Yan! Bakit ko ba napanaginipan na pagbagsak ng aeroplano? At ang pangyayari ay parang totoo. Parang totoo na nangyari. Si Feng kaya magsalita na at ang landas ng mga kapatid at ng babae ay nabago rin. Ang dalawang batang lalaki natutunan na rin magpursigis ng buong puso. Lahat ay patungo sa magandang direksyon. Siguro panaginip lang ito. Ate, Feng magtatanong lang ako. Meron ba kayong private jet? siyempre ate. Dalawang meron kami. May lisensya pa ang kuya ko sa pagmamaneho. Ang panaginip ko ay nagkaroon tungkol sa helicopter ng pamilya Feng. Tama ate, bigla lang umalis sa business trip ang kuya ko. Ayaw niyang maistorbo ka sa pagtulog mo. Kaya pinagkausapan niya akong sabihin sa iyo pagkatapos niyang umalis sa business trip. Ate? Ang panaginip nito ay parang may sinasabi. Si Feng na lumamana sa helicopter. Hindi ko noon maintindihan. Bakit takot ang dalawang kapatid kay Feng Yan? Pero sa nobela, nawala sila sa wakas. Nakakakuha ko ng maraming pera mula kay Feng Yan. At napunta sa nagkakainis na kamag-anak dahil dito sa helicopter ni Feng Yan na nagkaroon ng aksidente at namatay. Saan ang helicopter? Hindi mo sabi mo hindi pa ito lilipad? Ate, nagpanik ka lang dahil sa panaginip. Sobrang pagmamahal naman yan. Sobra ka lang nag-aalala. Ayos naman ang kakayahan ng kuya ko. Pasensya, naka-off ang telepono na tinatawagan mo. Pasensya, naka-off ang telepono na tinatawagan mo. Hindi ko siya matawagan. Hindi rin nagre-reply. Ay nako. Hindi siya pwedeng ma-aksidente. Ate, pwede bang huwag ka na mag-alala kay kuya? Huwag ka na umiyak ate. Hindi ko rin sinasadya. Kung malaman to ni kuya, siguradong sasampalin niya ako ulit. Second yung Master Feng. Ang helicopter ni Mr. Feng ay nireschedule ang take-off. Sabi mo, hindi pa siya nakasakay? Hindi po. Para makabalik agad, lumipat siya sa ibang helicopter, ibang take-off point. Dapat ay nakalipad na ito ngayon. Ate. Kain tayo ngayon? Sige. Ipagkikilala ko sa inyo. Ito ang asawa ko. Si Feng Yan. Bakit?
gumawa ko lang ng pagkaraming pagsisikap. Si Feihan sa wakas, nakuha niya muna ang kanyang kaligayahan. Bakit hindi pa rin mabagong kapalaran? Isang buhay yun. Bakit napaka hindi patas? Ate, si Kuya ay normal lang na lumabas. Pwede bang huwag mo nang guluhin ang sarili mo? Walang problema. Pagkatapos niyang bumaba, tatawagan ka agad niya. Pangako ko. Mahal. Kuya? Hindi ako nananaginip, hindi ba? Ayos, buhay ka pa. Pasensya na. Natakot kita. Pero, hindi mo nakasakay sa helicopter? Bago lumipad, parang may naramdaman ako. Kaya binuksan ko ang phone ko. At nakita ko ang message mo. Hindi mo ba naramdaman na parang mahiwag ang mga mensahe ko? Ramdam ko lang ang sobrang mong pagmamalasakit sa akin. Nakita ko lahat ng mensahe mo. Mahal, natutuwa ako na nagpadala ka ng napakaraming mensahe ng iyong mga damdamin at pag-amin. Gusto kong marinig ito ng personal na sabihin mo ito sa akin. Pero na muna ng phone mo. Wala nang oras. Na-memorize ko na lahat. Pwede ba kayong dalawa makaramdaman naman ng presensya ko? Ngayon lang ako nakakita ng anibersaryo ng kasal na ganito kaing grande. Ang kuya natin, 6 na buwan lang. Ganun din. Alam mo bang tinatawag na double 100 days? Para sa akin, pwede siya magdaos ng 1 beses bawat buwan. Paano mo naman nasabi yan? Siguradong si ate. Natatakot ka sa kanya, no? Tama ka. Nakakatakot ang pagiging love-struck ng boss. Huh? Ang ganda mo ngayon, ate. Gusto kitang yakapin. Magkakamansya ang makeup ng asawa ko. Ang arte. Mwah! Ang gwapo mo. Tama nga ang sinabi ng asawa ko. Wow! Wow! Ang saya! Ako'y mananatiling matapang. Hindi susuko. Ang tagapamahala ng aking kapalaran.